Magandang umaga, BSED Filipino 2-1. Ako si Binibining Arian Mansueto, ang iyong guro ngayong araw. Panibagong araw at panibagong paksa na naman ang ating tatalakayin natin ngayong araw. Pero bago tayo magsimula, magsitayo ang lahat para sa panimulang panalangin. Class Mayor, pangunahan ng panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga ulit, BSED Filipino 2-1. Kamusta naman ang araw niyo? Mabuti naman kung ganon. Bago kayo magsiupo, ay maaari niyo muna bang pulutin ang mga nakikitang kalat at ayusin ang hanay ng upuan? Tapos na ba, class? Kung ganon, ay maaari na tayong magsimula. Para naman sa pagtala ng ating attendance, class monitor, may lumiban ba? Wala. Kung ganon, ay bigyan natin ng masigabong palakpakan ng ating mga sarili. Bago natin umpisahan ang bago nating paksa ngayong araw, ay magbabalik-aral muna tayo sa ating tinalakay kahapon. Anong paksang tinalakay natin kahapon, Ginoong Gamo? Tama, ang tinalakay natin kahapon ay tungkol sa kwentong bayan. Ano nga ulit ang kahulugan ng kwentong bayan, Binibining Gamba? Magaling! Tunay nga naiintindihan nyo at naunawaan nyo ang ating tinalakay kahapon. Sa puntong ito ay magkakaroon muna tayo ng masayang gawain na tinatawag na thumbs up at thumbs down. Thumbs up kung ang dalawang larawan ay magkaugnay at thumbs down naman kung ang larawan ay hindi magkaugnay. Tara na't simulan natin. Ang unang larawan na ipinakita ay ang pagputol ng puno at ikalawang pinakita naman na larawan ay ang pagguho ng lupa. Ano ang inyong sagot, class? Magaling, ito ay thumbs up dahil magkaugnay ang dalawang larawan. Kasunod, ang larawan ay tungkol sa ruler at isang pusa. Ano ang sagot nyo, class? Tama, ito ay thumbs down dahil wala silang magkaugnay na dalawa. Panghuling litrato ay tungkol sa babaeng nag-aaral at ang isa ay nakapagtapos ng pag-aaral. Ano ang sagot, class? Tama, magaling. Ito ay thumbs up. So ngayon, class, may idea na ba kayo kung ano ang paksa nating tatalakayin ngayon? Mahusay, BSED Filipino 2-1, palakpakan ng inyong mga sarili. Ang ating aralin sa araw na ito ay tungkol sa sanhi at bunga. Pero bago tayo magpatuloy ay pakibasa muna ang ating mga layunin. Basahin ng sabay-sabay. Makakamtan lamang natin ito kung bibigyan niyo ako ng pera. P para sa pansin, E para sa enerhiya, R para sa respeto, A para sa atensyon. Maaasahan ko ba yun sa inyo, BSED Filipino 2-1? Maraming salamat. Muli, ang ating aralin sa araw na ito ay tungkol sa sanhi at bunga. May inihanda pa akong mga larawan dito, class, as nais ko na sabihin ninyo kung ano ang dahilan ng mga larawan na aking ipinakita. Nagkakaintindihan lang ba tayo, class? Mabuti naman kung ganon. Ang unang larawan ay umiiyak na bata. Ano nga ba ang posibleng dahilan kung bakit iiyak o umiiyak ang bata, Ginoong Gamo? Magaling. Posibleng iiyak ang bata kapag ito ay inaway o inagawan ng laruan o pagkain. Sa ikalawang larawan naman, ano ang posibleng kalalabasan na nasa larawan, Binibining Gamba? Isang sirang kalsada. Tama, kapag sira ang isang kalsada, ay maaaring itong magdulot ng disgrasya o aksidente sa ating daanan. Sa pagpapahayag ng sanhi at bunga, class, gumagamit tayo ng pangugnay na pangatnig upang mas madali nating makilala ang mga pangungusap. Ano nga ba ulit ang pangatnig, class? Tama! Ang mga pangatnig o conjunction sa Ingles ay ang mga salita, parirala, sugnay, pangungusap at talata sa isa't isa. Sanhi,
Ito ay tumutukoy sa pinagmulan o dahilan ng pangungusap at ito rin ay nagsasabi ng mga kadahilanan ng mga pangyayari. Habang ang bunga naman, ito naman ay resulta o pangyayari sa isang partikular na akda o sulatin. Pansinin niyo class na may talahanayan tayo rito sa ibaba at ito ay nahahati sa dalawa, ang sanhi at ang bunga. May mga pangatnig tayong nabibilang sa sanhi. Pakibasa ng sabay-sabay. Magaling. Ikalawang bahagi naman, pakibasa ng sabay-sabay. Tama, ito ay kaya o kung kaya. Narito naman ang ilang mga halimbawa. Pakibasa ng sabay-sabay ang dalawang halimbawa. Maraming salamat. Ang unang halimbawa, sapagkat masama ang kanyang pakiramdam, kaya hindi siya nakapasok sa paaralan. Alin dito ang sanhi, Ginoong Daluperi? Tama. Ito ay ang masama ang kanyang pakiramdam, habang ang bunga naman ay hindi siya nakapasok sa paaralan. Ang pangalawang halimbawa naman, binibining kahatian. Ano para sa iyo ang sanhi at bunga? Maraming salamat. Tunay ngang naiintindihan nyo ang aking tinalakay ngayon. Mabuti naman kung ganon. Tandaan class na hindi lahat ng pangungusap ay may pangatnig at hindi lahat ng may sanhi ay gumagamit ng pangatnig ng may mga halimbawa kagaya ng halimbawang ito. Ikinalungkot niya ang iyong pag-alis. Nasaan ang sanhi? Binibinging aguot? Tama, ito ay ang iyong pag-alis. Nasaan naman ang bunga? Binibining abiharon? Tama, ang bunga ay ito'y ikinalungkot niya. May mga katanungan pa ba ukol dito, class? Naiintindihan lang ba ang ating tinalakay? Mabuti naman kung ganun, class. Paano naman sa inyong gawain, class? Basahin ng panuto na sabay-sabay. Maraming salamat. Isulat nyo ito sa isang kalahating papel at mayroon lamang kayong 5 hanggang 8 minuto para tapusin ito. Tingnan lamang ang aking binigay na mga halimbawa kung paano nyo ito sasagutan. Naiintindihan ng baklas? Kung ganon, ay maaari na kayong magsimula sa inyong gawain. Tapos na ang iyong oras, class. Ipasa na ang inyong mga papel sa harapan. Narito naman ang inyong pagtataya, class. Kumuha lamang ng isang kalahating papel. May papel na ba lahat, class? Mabuti naman. At basahin nyo ng sabay-sabay ang panuto. Naiintindihan lang ba ang panuto, class? Bibigyan ko lamang kayo ng 10 minuto para sagutan ito at ipasa ito sa akin pagkatapos. Maari na kayo magsimula, class. At kung tapos na ang lahat sa pagsagot, ay ipasa na ito sa harapan. Maraming salamat. Ito naman ang takdang aralin, class. Basahin ang panuto ng sabay-sabay. Maari nyo itong picturan at ipasa ito sa susunod nating pagtatagpo. Naiintindihan na ba lahat, class? Mabuti naman kung ganon. Natapos na tayo sa ating talakayan, class. Maraming salamat, class, sa pagbibigay ng inyong pera, pansin, enerhiya, respeto at atensyon. Naway may natutunan kayo sa ating aralin at magamit ninyo ito sa mga susunod na gawain. Kung ganon ay magsitayo ang lahat para sa panapos ng panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Purihin natin ang Panginoong Diyos, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Bago kayo lumabas ay pakipulot muna ang mga basura at ihanay ng wasto ang mga upuan. Tapos na ba, class? Maraming salamat. Paalam, Biasad, Filipino 2-1.